Ako nga po pala si Delacos Ruel Micoar, ang group leader ng Group 3. Ang napili ko pong lugar ay sa Alapan po, sa Imus, Cavite po. Kung saan po makikita po natin ang watawat po ng Alapan. Kakwento ko po dito kung ba't ito po yung napili ko. Dahil po, dati po, nung Mayo 28 at 1,898, naglabanan po ang Pilipino laban po sa Espanyol. Pinangunuan po ng labanan nito ay si General Emilio Aguinaldo po. Sinalakay ni Emilio Aguinaldo ang mga Espanyol at nanalo po sa labanan. Kaya po, Alapan po ang napili ko dahil iminagayway ni Emilio Aguinaldo sa Alapan yung watawat po natin. At nagsisimbolo din po ng wagayway po ng watawat po natin ng tagumpay at kalayaan po laban po sa Espanyol. Yun lang po. Maraming salamat po. Muli, ako nga po pala si Delacos Ruel Micoar, ang group leader ng Group 3. My name is Nel Andre M. Panganiban. The Battle of Zapote Bridge was a pivotal event in Philippine history, fought on February 17, 1897. During the Philippine Revolution, Filipino revolutionary force led by General Emilio Aguinaldo clashed with the Spanish force under Government General Camilo de Pelohevia, resulting in a Philippine victory. The battle was part of the larger Cavite offensive, where the Spanish aimed to recapture territories lost the revolutionaries. Good day everyone, I'm Villarin Marchero and I will discuss the history of Trial House. Ang bahay na ito ay pitinayo noong 1889 ni Jorico Reyes. Dito niliti si Andres Bonifacio ang tagapagtatag ng Katipunan at ang kanyang kapatid na si Procopio noong Mayo 1897 ng hukumang militar na pinamumunuan ni General Mariano Noriel. Siya ay binaril noong Mayo 1897 dito sa Bundok Buntis. Base sa aming investigasyon, ang magkakapatid na Andres, Ciriaco at Procopio ay napatunayang nagkasala ng konspirasya at sedisyon. Si Andres sa salang pagpaplano ng pagpapatalsik sa pamahalaang nanghihimagsik. Malinaw na pinapakita ng mga testimonya ng mga testigo na taksil sa pamahalaan si Andres. Samantala, napatay naman sa engkwentro ang kapatid niyang si Ciriaco. Kasabot naman sa planong pagpapatalsik sa ating pamahalaan ang isa pa niyang kapatid na si Procopio. Dahil dito, hinahatulan ng West Instructor ng parusang kamatayan ng magkapatid na Andres at Procopio. Bawat isa sa kanila ay babarilin sa pampublikong lugar ng hanggang 5 beses sa layong 10 talampakan. Depende sa laki at bigat ng kanilang kasalanan. Gayunman, isinusumite ko ang desisyon ito sa lupon by the National Historical Institute as a National Historical Landmark on June 4, 1997 by virtue of Presidential Decree number 260, August 1, 1973 as amended by Presidential Decree number 375, January 14, 1974 at number 1505, July 11, 1978. Great evening everyone. Ang nakikita po natin ngayon dito ang monument ni Julian Felipe. Julian Felipe composed our Philippine National Anthem, which is Lupang Hinirang, and this is originally entitled from Marcional Filipina, which was played by the band San Francisco de Malabon during the Philippine Declaration Independence from Spain. And as a tribute to his contribution to Philippine history, his monument was erected in Cavite City in 1958. Hi, my name is Ivan Dave Norega, Dasmariñas Catholic Church.
Dasmariñas Catholic Church. After Dasmariñas became a separate parish church, in 1866, the Immaculate Conception Parish Church, also known as the Dasmariñas Church, was established and became the first ever Catholic parish church in Dasmariñas, Cavite. In 1897, this stone church served as the site of the Battle of Perez. Dasmariñas, the National Historical Commission of the Philippines declared this church as a historical landmark.